Jeremiah chapter 29:11. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord. And plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So actually, parang ano to, MMK. yung isi-share ko kasi ikukwento ko yung paano ko na-meet si Otosan na akala ko sariling decision ko yun. Diba? Kasi I was 21 years old, college student ako, third year. May kalibin ako, tatakasan ko lang siya, yun lang ang gusto ko. Lalayasan ko na lang, iiwanan ko na, gano'n. Diba, nung panahon ng mga lola natin, pag may dumarating na hapon, tago mga kapatid, di ba? Nung panahon namin, pag dumating na hapon, sugod mga kapatid, kasi mag-audition kami. So, yun, nag-audition. Anong tawag nito? Product ako ng male bride. Anong tawag dun? Order male bride. So, yun, Shokay, pinakilala. Imagine, ang dami namin Pilipina, nagulat ako. Nanliit ako. Grabe, 200 plus kami mag-audition sa isang hapon. Para mapangasawa. Di ba? Tapos, ayun na. Kasi yung hapon, parang magpipili siya ng parang top 5. Parang beauty pageant. About 200, pipili ng 5. So, hindi ko alam kung anong category kinuha niya ito, pero sinabi niya sa akin late na pinili niya college grad or at least college level. So, lima kami napili niya, nakasama ako. Ngayon, after nun, kakain sa restaurant, yung interpreter namin, tinanong si Otosan kung sinong napili niya sa 5. Pinili niya yung isa, dininay siya. Pinili niya yung pangalawa, ayaw rin sa kanya. Pangatlo, ayaw rin sa kanya. So, 2 na lang kami natitira. Ano na ako, first runner-up na, sabi ko gano'n. Tapos, nung tinanong, ayaw na pumili ni Otosan sa 2 kasi nakahiya na siya, parang gano'n, di ba? 3 na kasi yung na-deny siya. Sabi nung interpreter, tinanong na lang kami 2, ikaw, tinanong yung isa, gusto mo ba? Ayaw din niya. Tinanong ako, ilas. Choosy pa ba ako? Gusto ko lang naman pumunta ng Japan. Sabi ko, yun lang, ang akala ko, ako yung nag-decision nun, di ba? Fast forward, di ba? Ang dami nangyari, roller coaster yung buhay ko dito sa Japan. Fast forward, pinabalik pa rin niya ako kay Otosan. Di ba? Yung nangyari na, imagine, hindi ako naging matinong citizen ng Japan. Hindi ako nagbabayad ng pension plan, ng mga tax, di ba? Imagine, kaya niya binigay sa akin si Otosan. Dahil yung future ko, wala pala akong buhay dito sa Japan. Wala akong karapatan mag-stay. Paano ako mabubuhay dito pagtanda ko? Di ba? So talagang, binigay si Otosan talaga sa akin. Aside pa dun sa mga anak ko na nandito lahat. Imagine, yung mga anak ko yung ibang istorya na imagine, kasal kami ni Otosan, nag-stay ako sa Pilipinas, nag-anak lang ako na nag-anak, hindi ko naman maiwan talaga yung Pilipino. Di ba? Dahil hindi ko maiwan yung Pilipino, kinuha na lang ni Lord. Di ba? Tigas sa ulo ko. So, nandito na. Sabi ko gano'n, oh my God, yung plano talaga ni Lord. Na akala ko, ako yung nagdesisyon. Akala ko, ako yung gumagawa ng sarili kong ano. Nandiyan pala talaga siya. Hindi niya ako pinababayaan, hindi niya ako inuman. Plus, yung rin pala, na ako rin ibinigay ni Lord kay Otosan. Kasi imagine yung kalagayan niya ngayon. Di ba, na bedridden siya, tapos ngayon matanda na siya. Ako rin pala yung mag-aalaga sa kanya. God knows na meron akong, alam ni Lord yung puso ko na marunong akong tumanaw ng utang na loob. Kasi sinabi ko talaga yung noon na malaki ang utang na loob ko kay Otosan, aalagaan ko siya pagtanda niya. Sinabi ko yan noon. Ngayon, eto, talaga palang ganun ang gagawin ko. Ayun, thank you. Yung Jeremiah 29:11 na yan, talagang buhay na buhay yan. Amen! Hallelujah! Amen. Praise God! Praise God, talagang at least alam natin na talagang para kayo sa isa't isa. Sabi ng Panginoon. Amen.